Nagsisimula ang pelikula sa isang lokal na palabas at nasiyahan ang mga taga-nayon. Sa mga taga-nayon, inilalarawan din ang isang bata at ang kanyang ama ay inilalarawan bilang isang bayani sa dramang ito. Sa panahon ng drama ay nagliyab ang mga paputok. Dahil sa sunog, nagkaroon ng pagsabog. Nasunog ang lahat. Ang batang ipinakita sa simula ay ipinapakitang nasunog sa apoy na ito. Ang eksena ng mga cuts ng pelikula at isang bagong palabas ay ipinapakita sa kasalukuyan. Sinabihan ng mga tao ng mga pag-iingat upang maligtas mula sa kulog. Ipinakita ang pangunahing karakter ng pelikulang Jason. Nagtatrabaho si Jason sa kanyang baryo bilang sastre ngunit gusto niyang pumunta sa Amerika. Nais din niyang magpakasal sa isang babae mula sa kanyang nayon. Ngunit ang kanyang mga magulang ay hindi nais na siya ay magpakasal kay Jason. At siya ay pumunta sa kanila upang sumang-ayon sa get-up ng Santa Claus. Nang matuklasan ng ama ng batang babae na mayroong Jason bilang Santa ay sumulong siya upang saktan siya. Bago niya siya saktan ay bumagsak ang kulog kay Jason mula sa langit. May ipinakita ding lalaki at sabay na bumabagsak sa kanya ang kulog. Shibo ang pangalan niya at dinala kaagad sa ospital si Jason. Laking gulat ng mga doktor nang makarating sila sa ospital. Dahil hindi naman siya nasaktan ayon sa lakas ng kulog. Sa kabilang panig, ipinakita si Shibo at bumagsak sa kanya ang kulog. Nagiging maayos siya nang walang anumang pangunang lunas. Nang magising si Shibo ay nanginginig ang kanyang katawan. Dahil sa panginginig ng kanyang katawan ay nanginginig ang kanyang bahay na parang may lindol. Ito ay nagpapahiwatig na mayroong ilang mga kapangyarihan sa Shibu. Siguro dahil sa bumagsak na kulog na iyon. Sinabi ng doktor ni Jason na hindi siya sinaktan ng kulog. Habang tumayo si Jason mula sa kanyang stretcher ay nakayuko din ang kanyang stretcher. Pagdating sa bahay, ipinakitang naghahanda na si Jason para pumunta sa Amerika kasama ang suporta ng kanyang kapatid. Nakilala niya ang kanyang kaibigan na si Bruce Lee para dito. Siya ang guro ng pamangkin ni Jason. Si Jason ay ipinakitang may sakit at umuubo. Isang pilak na uhog ang lumalabas mula sa kanyang ubo. Nagising si Jason na nagpapanik sa gabi. Habang binubuksan niya ang bintana dahil sa kanyang kapangyarihan ay nabasag at nahulog ang pinto. Naririnig ni Jason ang boses ng tubig na pumapatak mula sa malayo. Sinabi niya sa kanyang pamangkin na baka may gripo na bukas. Pinuntahan niya upang isara ang tab na ang pinto ng banyo ay nabasag din kapag binuksan niya ito. Nasisire din ang tab noong isinasara niya ang tab. Ipinakita. Sa Shibo ang pilak na uhog ay ipinapakita na lumalabas mula sa bibig ni Shibo tulad ni Jason. Kinabukasan ipinakita si Jason na kumakain ng buong pagkain ng kanyang tahanan habang nakakaramdam ng gutom. Wala nang natira pang pagkain para sa kanyang bayaw dahil nakainan niya ito. Nagkaroon ng away sa bahay nila dahil dito. Habang tinatamaan ni Jason ang kanyang bayaw ay nahulog sa di kalayuan at may butas sa dingding. Napagtanto ng pamangkin ni Jason na may mga superpower si Jason. Sinabi niya kay Jason ang tungkol sa mga superpower at superheroes. Nagpasya silang susuriin nila kung aling mga superpower ang mayroon si Jason. Sa kabilang panig, natuklasan din ni Shibo ang kanyang mga superpower. May kapangyarihan siyang kontrolin ang mga bagay sa pamamagitan ng isip. Maraming kapangyarihan si Jason kahit na naririnig niya ang mga boses mula sa malayo. Mayroon siyang mga kapangyarihan sa pakikipaglaban ngunit hindi niya nakuha ang kapangyarihang kontrolin ang mga bagay sa pamamagitan ng isip. Nangongolekta si Jason ng ilang regalo para sa kanyang kapatid na babae at pamangkin habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabi sa kanya ng kaibigan ni Jason na si Bruce Lee na tinanggihan ang kanyang visa para sa Amerika. Ipinakita si Shibo at natuklasan na mayroon siyang kaibigan sa nakaraan. Gusto niyang pakasalan ito ngunit hindi niya magawa. Pagkatapos makakuha ng mga superpower, nakilala ni Shibo ang kanyang kaibigan at nadiskubreng nakipaghiwalay siya. Pero gusto ng mga kapatid niya na pakasalan siya sa iba. Ang anak ng kaibigan ni Shibo, si Asha, ay nahimatay sa oras na ito. Dinala nila siya sa ospital. Ipinakita si Jason sa himpilan ng pulisya. Ang kanyang aplikasyon sa visa ay tinanggihan dahil ang pangalan ng kanyang ama sa kanyang kapanganakan at mga sertipiko ng paaralan ay binago. Sinabi ni Jason na hindi pagkakaunawaan lang iyon. Sinasabi sa kanya ng pulis ang totoo. Dito nadiskubre ang kwento ni Jason. Actually, ang batang ipinakita sa simula ng pelikula ay si Jason. Namatay ang kanyang ama sa aksidenteng iyon. Nawala ang alaala ni Jason sa aksidenteng iyon. Ngayon si Jason ay pinalaki ng kanyang ama. Nagulat si Jason nang marinig ang lahat ng ito at ipinakita ang anak ni Asha. Siya ay may sakit at ang kanyang operasyon ay sa pilitin. Sabi ni Shibo, Asha, mag-aayos ako ng pera kahit papaano. Ipinakita si Jason sa kanyang tahanan. Sinabi sa kanya ng kanyang stepfather na ang kanyang ama ay hindi lamang ang bida sa drama noong araw na iyon.
Siya ay isang tunay na bayani dahil nailigtas niya ang lahat sa araw na iyon habang inilalagay ang kanyang buhay sa panganib. Pero namatay siya. Binigyan din niya si Jason ng isang kahon kung saan may mga gamit ng kanyang ama. Nahanap ni Jason ang kanyang pangalan mula sa kahon na iyon na ang kanyang pangalan ay Minolmer Ali. Napansin niyang nasugatan ang kanyang stepfather at ginawa ito ng pulis. Gustong pakasalan ni Jason ang kanyang anak. Pumunta si Jason sa palabas para maghiganti sila ang security in charge ng palabas. Inampes niya ang pulis na nakakostume ng ibon. Umalis siya habang isinusulat ang kanyang pangalan na Minolmer Ali. Gumagawa siya ng pagnanakaw sa bangko habang nakasuot ng maskara ng jute. Para lamang magbigay ng pera sa kanyang kaibigang si Oceana. Makarating sa ospital, natuklasan niyang nabayaran na ang bill. 2 krimen ang nangyari noong gabing iyon sa nayon. Ang mga gumagawa ng krimen ay may mga maskara sa kanilang mga mukha. Iniisip nila na may isang makapangyarihang tao lamang ang gumawa ng mga krimeng ito. Ang lalaki na ang pangalan ay Minolmer Ali. Kahit na ang pangalawang krimen ay ginawa ni Shibu ngunit walang nakakaalam tungkol dito. Natuklasan ng bayaw ni Jason na isang pulis na si Minolmer Ali ay kanyang sariling kapatid. Dahil marami na siyang nakitang kapangyarihan sa kanya noon. Nakikita rin niya ang maskara ni Jason sa kanyang tahanan. Tumatakbo siya mula doon para lang mahuli siya. Inabol ni Jason ang kanyang sasakyan at mabilis na tumatakbo. Ibig sabihin mayroon siyang superpower na tumakbo ng mabilis. Inilabas niya ang kanyang damit habang inihinto ang kanyang van. Sumakay na siya ng bus para makatakas. Actually, ito ang wedding bus ng kaibigan niya. Naniniwala ang bayaw ni Jason na si Jason ang may pananagutan sa pagnanakaw sa bangko. Pinakawan ni Jason ang pera sa kanilang tailor shop. Ang dami na ni Jason para makapunta sa Amerika. Ngunit ang pera ay ninakaw ng kapatid ni Osha. Kailangan niyang gawin ang paggamot sa anak ng kanyang kapatid na babae. Ang pagnanakaw sa bangko ay ginawa ni Shibu ngunit sa tingin ng lahat ay mas makapangyarihan si Jason. At walang nakakakilala kay Shibu kaya si Jason ang may pananagutan sa lahat ng ito. Ngayon dahil ninakaw ang pera ni Jason at alam niya kung sino ang nagnakaw ng pera, ay nagsimula siyang makipag-away sa kanyang trabahador. Dahil kailangan niya ng pera at pinapaintindi sa kanya ng kanyang stepfather na hindi niya dapat gawin ito. Dahil siya ang kanilang matandang manggagawa ay hiniling niya kay Jason na humingi ng tawad sa kanya. Ipinakita ang kapatid ni Asha sa tailor shop ni Jason. Kailangang lumapit sa kanya si Jason para humingi ng tawad. Bago ito, dumating si Shibu at tinanong siya habang binibigyan siya ng pera para ibigay ito kay Jason. Ipakasal sa akin ang kapatid mo bilang kapalit ng pera. Ngunit tumanggi ang kapatid ni Asha dahil dito tinapos siya ni Shibu habang ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng bunting. Sinunog pa niya ang tindahan habang lumalabas. Iniisip ng lahat na sinunog ni Jason ang tindahang ito, dahil kailangang pumunta si Jason sa tindahang ito para humingi ng tawad sa kapatid ni Asha. Pinaghihinalaan siya ng bayaw ni Jason dahil nakasulat ang Minolmer Ali sa labas ng shop. Lahat ay isinasaalang-alang si Jason na mali ngunit isang lalaki ang nakakita kay Shibu habang ginagawa ito. Nakita niya si Shibu habang gumagamit ng kapangyarihan. Dahil sa takot, aalis siya sa nayon. Kahit na pagkatapos ay hinihiling niya ang mga taga-nayon na umalis sa nayon. Aniya, magkakaroon ng malaking problema. Bahala ka sa buhay mo. Sinabi ng pulis sa bayaw. Ni Jason na maaaring tapusin ni Jason ang lalaki habang dinadala siya sa ibang lugar. Bakit si Jason mismo ang magsusunog ng kanyang tindahan? Ang pag-aalala sa lahat ng ito ay napupunta si Jason sa kanyang kaibigan na si Bruce Lee. Sinabi niya sa kanya kasama ang kanyang pamangkin na ako talaga si Minolmer Ali. Ngunit ang mga masasamang gawain ay hindi ko ginagawa. Inamin niya na oo, tinapos ko na ang mga pulis na iyon noong araw na. Pinagbabawalan siya ni Bruce Lee na mag-alala. Sabi niya kasama mo ako. Nagsabit ang pulis ng malaking kampana sa pagitan ng nayon. Hiniling sa mga taga-nayon na i-ring ang kampana kung makikita nila ang Minolmer Ali. Sa kabilang panig, makikita ang lalaki sa CCTV footage ng katabing tindahan ni Jason na sumunog sa kanyang tindahan. Nakikita nila ang CCTV footage sa himpilan ng pulisya. Samantala, dumating si Shibu na nakamaskara ng jute. He comes to take the CCTV footage even Jason was standing there without mask. Itinuring nilang inosente si Jason at natuklasan nilang ibang tao si Minolmer Ali. Tinutukan ng pulis ng baril si Shibu ngunit ibinato niya ang mga baril gamit ang kanyang kapangyarihan. Tumatakbo siya habang kinukuha ang footage. At nasa likod niya rin si Jason para kunin ang CD sa kanya habang tinatago ang mukha. Dahil ang CD na iyon ang kanyang patunay. Habang tumatakbo, nakarating sila sa isang bus. Nasira ni Shibu ang CD at namatay ang driver ng bus sa kanilang laban.
Ang bus ay nasa bingit ng bumagsak sa isang bundok dahil nawalan ito ng kontrol. Iniligtas ni Jason ang bus at ang mga pasahero. Sinusulat niya ang totoong Minelmer Ali sa bus. Walang nakakaalam ng kanyang pangalan ngunit natuklasan ng mga tao na mayroong dalawang Minelmer Ali. Ang isa ay gumagawa ng mabubuting gawain at ang isa naman ay gumagawa ng masasamang gawain. Ipinakita kay Shibo na ikakasal na siya sa kanyang kaibigang si Asha. Tinapos niya ang lalaking magiging pangalawang asawa ni Asha. Nagsusulat siya sa kotse tulad ni Jason ang totoong Minelmer Ali. Dito nadiskubre dahil sa away na alam nila ang realidad nila. Nagkita sina Jason at Shibo sa kanilang tunay na estado. Tinanong niya si Jason kung tutulungan niya itong pakasalan si Asha, aalis siya sa nayon. Sabi ni Jason, paano ko mapapatunayan na wala akong ginawang masama? Hindi ko pinatay ang lalaki o hindi ninakawan ang bangko. Nag-uusap sila samantala, tumunog ang kampana ng nayon. Ang kampana na kanilang inilagay upang hanapin si Minelmer Ali, ay ipinakita ang lalaking nakakita kay Shibo na nagsunog ng tindahan. Sinabi niya sa pulisya na ang totoong Minelmer Ali ay si Shibo. Habang binabato siya ng mga tao ay inilalagay niya ang bato sa hangin habang ginagamit ang kanyang isip at kapangyarihan. Inaresto na rin siya ng bayaw ni Jason. Si Shibo ay nawala sa karamihan at tatakas na sana mula sa nayon. Nagtipon doon ang mga taga-nayon dahil ayaw nilang patakbuhin si Shibo mula roon. Si Shibo ay tumatakbo mula sa kanyang bahay ngunit napansin na si Asha ay nasa kanyang bahay. Naging masaya si Shibo ngunit sinunog ng mga taga-nayon ang kanyang bahay. Nasa labas ng bahay si Shibo at nakatakas siya maging ang kaibigan niyang si Asha at kapatid nito ay namatay. Ngayon ay gusto niyang wakasan ang galit sa nayon sa parehong paraan ng pagkamatay ng kanyang kaibigan. Ibig sabihin may apoy. Ipinakita rin ng mga pulis habang pinipigilan si Shibo. Alam nilang maghihiganti si Shibo. Naglagay ang Shibo ng maraming bomba sa isang pulutong. Dahil dito, nagkaroon ng sunog kung saan. Saan pumupunta ang mga pulis kay Jason at sinasabing hindi namin alam kung anong kapangyarihan ang mayroon ka. O ano ang maaari mong gawin. Ngunit mangyaring iligtas ang aming nayon mula sa Shibo kahit papaano. Gusto nilang palabasin si Jason sa kulungan sa lalong madaling panahon ngunit nawawala ang mga susi. Lumabas si Jason habang sinisira ang gate gamit ang kamay. Inabot ni Jason doon sa kanyang bagong gawang Superman costume. Ang lugar na nasunog. Nagsimula ang laban sa pagitan nina Jason at Shibo. May kapangyarihan si Shibo na kontrolin ang isip at hindi si Jason ay malapit ng matalo si Jason. Sinimulan niyang ipaintindi kay Shibo habang umaalis sa laban. Sinabi niya na iwanan ng mga taga-nayon ano ang ginawa nila sa iyo. Sinabi ni Shibo na ang kaibigan kong si Asha ay wala ring ginawang masama sa sinuman. Wala rin naman akong ginawang masama sa sinuman. Bakit ako nakatanggap ng ganitong parusa? Tinalo ni Shibo si Jason sa sobrang galit. Mas mababa ang powers ni Jason kaya natatalo siya. Tinamaan ni Jason si Shibo at nahulog siya sa lupa. Naaalala niya ang panahon ng pagkabata kung saan nasunog ang kanyang nayon. Iniligtas ng kanyang ama ang lahat. Ngayon ay nakakuha na rin siya ng mga kapangyarihan upang kontrolin ang mga bagay gamit ang isip. Ngayon ay ililigtas niya ang lahat gamit ang kanyang kapangyarihan tulad ng kanyang ama. Matapos maging makapangyarihan, sumulong si Jason habang pumipili ng malaking sibat. Tinapos niya ito habang tinutusok ito sa kanya. Ngayon alam na rin ng mga taga-nayon na ang totoong Minelmer Ali ay si Jason. Nagtatapos ang pelikula sa pagsasalaysay na ito, na hinding-hindi ako lilipat sa Amerika, sa halip mananatili ako sa aking komunidad at ipagtatanggol ito. Binigyan ako ng mga superpower para protektahan ang lahat. Magkakaroon ng mga problema